Hello, magandang tanghali po. Magtatanghali na. Magandang tanghali sa lahat at pasensya na ngayon ako nakasimula ng aking live sapagkat kanina po lagi inaatake pong ang aking internet service at lagi po akong tinitira. Pero bukas ako patay, bukas patay. Hindi ko alam kung bakit ako inatake. Kakulangan lang ng teknolohiya, but then I'm hoping that this will be dire-diretso na. So, iyan ang title natin ng pag-usapan natin po sa ngayon ay yung tinatawag na ano na yung krimen na pagbubugaw ay panlulukan yan, nakukulong ng mula sa 20 years hanggat habang buhay kung may tinatawag na conspiracy ang pagkakagawa. So ito ngayon, tutumbukin na natin. At ang ating pag-usapan po sa ngayon ay walang iba kundi yung kaso ni Pulong na kung saan naniniwala naman ako na totoo yun na dulot lang pagiging maoy niya. Karamihan naman sa lalaki, maraming lalaki makainom maoy na angkang sasaksakin niya at bubugbugin niya si Christian Jan Patria na dahil lamang sa 6 ang babae na ni-request na ibigay para konsumuhin niya at saka ng mga bodyguards niya, nakulang ng isa. Kung nakulang ng isa, ay doon nagwala si Pulong na maoy talaga si Pulong talaga. Sa totoo lang, kaya yan ang naging dahilan ni problema niya sa ngayon at kinakasuhan siya ngayon. But then, ang sinasabing ikakaso sa kanya ay grave threats lang daw at saka physical injury. So ngayon, nabasa ko po yung affidavit ni Christian Jan Patria ay inamin niya na nambugaw siya. Pangalawa, inamin niya na wala siyang ebidensya na nasugatan siya kasi hindi siya tinatawag na nagpa-medical. Hindi siya pumunta sa doktor para magpa-medical. So ano ngayon ito? Sa mata po ng piskal, mata ng judge, ay dismiss na po yan. Kahit na sabihin niya na akbang napatunayan niya na inatake siya ganon, kahit sabihin niya na hinedbat, ang importante po sa kaso ay ang ebidensya na nasugatan ka. So, kung nasugatan ka, paano natin papatunayan na nasugatan ka? Kasi unang-una, hindi ka naman nagbigay ng ebidensya. So, ibig sabihin, yung kaso niya na physical injury ay ma-dismiss. Ang grave threat niya na sinasabi, paano na mapatunayan na grave threat yun? Unang-una, hindi mo mapapatunayan na grave threat kung hindi walang testigo na nakarinig. Kung akusasyon lamang niya, ay hindi po yun tatalab. So, ang problema natin, yung pinakitang nag-viral na video ay walang sound. Walang sound. So, ibig sabihin, sa video lamang ay hindi mo na makukuha ang katotohanan kung ano ang palitan ng salita. Kung hindi mo alam ang palitan ng salita, hindi mo natin malalaman kung talagang may grave threat na sinabi o wala. So, pero in most likely situation, naniniwala ako sa kanya na totoo ang kanyang sinasabi. Pero iba yung paniniwala na totoo sa kanyang sinasabi ni Christian Jan Patria. Iba na rin yun yung usapin kung kakasuhan mo ba sa korte o hindi yung tao. Yan po ang problema. Sabihin natin totoo yun. But then, ang problema naman ni Christian Jan Patria na tinitira ko kayo mga PNP, Philippine National Police, may selective justice kayo, pati yung sa Malacanang. Bakit nagsalita kayo na si Pulong lang tinitira ninyo? Ang mga media personality, ganoon din nakakampi nila. Yon, si Pulong lang tinitira nila. O kasi mga kaibigan ko, pati mga netizens, si Pulong lang tinitira nila. Alam niyo ba na mali ang ginagawa niyo? Binasa niyo na plantado na ebidensya na inamin ni Christian Jan Patria na siya ay nambugaw ng 6 na babae. With that, makukulong ka kasi lumalabas na mayroon ka palang negosyo na magbibigay ng babae sa lahat ng mga lalaking nangangailangan ng dagliang kasiyahan. Inamin mo, Mr.
Christian Jan Patria. Kaya because of that, may presumption na may conspiracy na ikaw ganun talaga pala ang negosyo mo. Nagninegosyo ko ng babae na isusupply mo sa mga lalaki. Inamin mo rin, ikaw rin bibigay ng babae doon sa kay Charlitan, na kaibigan ni Pulong, na yung Charlitan ay ina-identify ni Colonel Asierto at saka ni Espio Trilas Cañas, kung hindi ako nagkabali, na kasama daw ni Digong sa drug trafficking o pagiging drug lord sa Davao City. Nagtataka naman ako bakit hanggang ngayon hindi walang nahuli. Andyan lang, paikot-ikot sa Davao City. May negosyo pa. May negosyo pa na bar. So ngayon, ito po ang tinitingnan ko kayo sa Malacanang, bakit si Pulong lang ang kinakasuhan? Bakit hindi nyo kasuhan si Christian Jan Patria? Umamin na at trafficking in women ang kaso niya at may sindikato siya na gano'n talaga negosyo niya. Dapat kulong sa habang buhay ang parusa niyan. Bakit hindi nyo kasuhan, PNP? Bakit? O ito, inamin na ipipli natin. Pero bagong lahat, nais ko lang po i-congratulate yung aking pamangkin na nakapasa po siya sa entrance exam ng Mindanao State University. So ito po, at kinocongratulate ko siya kasi magiging MSU1 din siya kagaya ng tito niya, no? Nung araw na wala pang UP Mindanao ay iyan po ang University of the Philippines sa Mindanao. Of course, I will always claim, I will always take pride being an alumnus of Mindanao State University na mas magaling pa sa UP ang MSU. Claim ko lang yan, huwag kayo magalit mga taga-UP, ha? Okay. Ito po ang report ng sulat ng MSU sa aking pamangkin na si Maria Lorian Kausing Tugas. No, sa KNCC siya at pinadalan siya ng notice ng Mindanao State University at nakapasa siya sa System Admission and Scholarship Examination. So, report of rating ang pinadala sa kanya at pwede na siya makapag-enroll doon. So maraming salamat at congratulations po aking pamangkin, mahal. Anak po siya ng aking kapatid na namatay dahil sa kanser na si Arlene Ging Priscilla Kausing. No? Anyway, maraming salamat at nakamove on pa rin tayo at biro mo, kasunod yun, kapatid kong isa namatay. Nurse naman sa Texas namatay na dapuan ng COVID. Tapos yung isa naman, kapatid ko, cancer din namatay. Namatay po siya habang naninilbihan bilang board member ng South Cotabato. At kaya sa South Cotabato, sa 3rd District, ay hinihingi ko po na ako'y nakakiusap na ibuto niyo po ang anak ng aking kapatid na pamangkin ko na si Nicole Kausing. Iboto niyo po uli sa pagiging board member. Maraming salamat po. At saka let's now jump into our topic. Ang topic po natin ay yung bakit hindi kinakasuhan ng PNP at nakapiskal. Bakit di nyo kinakasuhan? Kung hindi nyo kasuhan, ngayon mismo gagawa ako ng kaso, ng reklamo, diyan pabadala ko sa Davao City. Bakit hindi nyo kinasuhan ng kasong trafficking in women yung Christian Jan Patria na umaamin na binugbog siya binugbog siya ni Pulong. Okay, kasuhan si Pulong, ikulong si Pulong. Pero ito naman, inamin mo na ikaw nag-supply ng 6 na babae. Pag gano'n ang ginawa mo, ikaw po ay may kasama ka. Sinabi mo pa na ikaw rin nag-supply doon sa isang lalaki, kaya sa isang mayaman na si Charlitan. Ibig sabihin, negosyo mo na talaga yan at mayroon kang konspirasiya. Nagtatraffic ka ng mga babae para for the purpose of prostitution. Kaya dapat kang kasuhan prostitution. Ang aking ebidensya, mismo ang kanyang pag-amin. Let's now hear. Tingnan natin yung kanyang ang ebidensya na siya mismo umamin. Ito po. Ito po yung kanyang affidavit. Sinabi niya mismo diyan sa affidavit niya na siya ay bugaw. Kung siya ay bugaw, dapat ay managot siya.
Ayan, dyan lang O yan, palaki natin. O yan, ang sinabi niya, Kriston Jan Patria. O, hanapin natin sinasabi niya pag-amin. Kailan? Sabi niya, tanong sa kanya, kailan at saan unang nakita kayo ni Pulong Duterte? Sinabi niya, pinakilala si Pulong Duterte ng kanyang kaibigan na si Charlie Tan na may, at dahil doon, mayroon pala siyang 80 bar. Ito si Christian Jan, may 80 bar, hindi, may 80 bar si Charlie Tan. Pero nagdadala siya ng babae, sabi niya, noong 2024, ang una namin pagkilala ni Paulo Duterte. Nang tinawagan ako ni Charlie Tan, na magdadala ako ng 6 na babae sa kanya sa 80 bar. Ikulan sa Davao City na kung saan ito ay pagmamayari ni Charlie Tan na bar. At doon ay nag-inuman kami ni Charlie Tan at pinakilala niya sa akin si Paulo Duterte. So, tanong sa kanya, gaano kadalas mo kausap si Paulo? Sabi niya, sagot ni Kriston Jan Patria, every time na tatawagan ako ni Charlie Tan, doon kami nag-uusap ni Paulo. Tapos tagot naman, sino naman si Charlie Tan? Sagot si Charlie Tan po ay isang businessman at siya rin ang may-ari ng 80 bar. 80 bar sa Ikulan, Davao City na kung saan doon kami unang nakita ni Paulo Duterte. Tanong sa kanya, kailan at saan kayo nagkakilala ni Charlie Tan? Sagot niya, noong 2019, ang una namin pagkikilala dahil tumawag sa akin ang kaibigan ko kasi si Charlie Tan ay naghanap ng babae kaya dinalhan ko siya doon sa kanyang bahay sa Woodbridge, subdivision, Davao City. Natanong naman, para saan ang mga babae dinadala mo sa kanila? Para maging ka-table at sa habang nag-inuman ng kanyang katalik at magiging katalik. Okay? Katalik ibig sabihin, alam mo, sexual intercourse. So, sunod is, paano mo nakilala si Charlie Tan? Pinakilala po sa akin ang kaibigan doon na naging magkaibigan kami ni Charlie Tan. Next, ito na naman sinabi niya. Nabanggit mo na may nangyari pananakit sa iyo. Saan at kailan naman ito nangyari? Ito, sagot niya, ito po ay nangyari bandang alas 3 ng umaga noong February 23 sa loob ng Hirsi Gastropub Bar na matagpuan sa corner Villamor sobre Cary Street, Barrio Obrero, Davao City. Tanong, ano naman ang naging dahilan niya kung bakit kanya sinaktan? Sagot naman ni Jan Patria, hindi ko po alam, nagulat na lang po ako at pinagugulpinan niya ako. Headbutt habang pinagmumura at bababantaan na patayin kita, gago ka. At inundayan ng saksak ginamit ang kutsilyo at habang putang ina mo, nanggigigil talaga ako sa iyo, papatayin kita sa kadahilanang nasobrahan pa ng pag-inom. At si Pedro, nagmaoy si Pulong. Number 14 na question, paano mo naman nasabing nasobran siya sa inom? Sagot niya, dahil po nakita ko na marami. Siya mismo nagtestigo na marami na inom si Pulong. Number 15, maaari mo bang salaysay ang buong pangyari? Sagot ni Jan Patria, si Kriston Jan Patria, opo, noong February 23, alas 7 ng gabi, tinawagan ako ni Charlie Tan, isang business partner ni Paulo. Sunod na tanong, ano ang kanyang rason sa pagtawag sa iyo? Sinabi niya, ako na pumunta daw ako sa kanilang bahay sa Woodbridge, Barangay Maa, Davao City at magsama rin daw ako ng 6 na babae kung ang pinakamaganda at bata na mayroon ako dahil pupunta raw doon si Paulo Pulong Duterte. Tanong, ano ang sumunod na nangyari? Sasagot niya, sa mga alas 8 ng gabi, kami nakarating sa bahay ni Charlie Tan, kasama ang 3 babae na aking kasama at doon na namin naabutan si Paulo Duterte na nag-aantay. Makalipas ang 20 to 30 minutes ay may sumunod pang 2 babae. Nag-inuman kami sa bahay. Ako, yung 5 babae na kasama ko at si Paulo Duterte. At isa niyang tauhan, si Charlie Tan at iba pang Chinese national na sa tingin ko ay kanilang kaibigan. Inabot na kami ng alas 12 ng hating gabi ng Pebrero 23 at ako ay kinausap ni Charlie Tan. Sinabihan niya ako na samahan ko muna si Paulo Duterte na magbar sa Hirsi Bar at hindi na siya makakasama sa kadahilanang magsusundo pa siya ng kanyang anak. Maya't maya ay nilapitan na ako ni Paulo Duterte at sinabi na samahan ko muna daw siyang magbar sa may Obrero at binigyan niya ako ng 18,000 pesos bilang tip. Tapos binigyan niya rin ang 2 sa aking kasamang babae na tig 5,000 at sinabi niya na yung kulang ay bibigay niya pagtapos namin magbar.
ng 13,000 bawat isa sa bibigay niya sa mga babae na kasama ko. Matapos ang 20 to 30 minutes ay umalis na kami papuntang Hersibar. Inabot na kami ng alas 2 ng gabi, ng umaga, naman tinanawagan niya ako, sinabing bigyan ko daw ang kanyang mga bodyguard ng 3 babae. At doon ay nabigyan ko ay 2 bodyguard lang at isang driver. Makalipas ang 1 oras ay bumalik na sila sa bar at nagtanong si Paulo Duterte kung ilang guard ang sumama kasama ng mga babae. Nalaman niya na may isang bodyguard niya ang hindi nakasamang lumabas. Sa galit ni Pulong ay sinabi niya na buti pa yung driver nakaisa sa mga babae. Yung bodyguard niya mismo hindi nakakakuha ng babae. Matapos noon ay binayaran niya ang 3 babae, ngunit ang pang-4 na babae na hindi naman naglabas ay binigyan niya ng 1,000 lamang. Nagtanong ang babae kung bakit ganoon lamang ang bigay sa kanya at doon nagalit si Paulo Duterte. Dahil sa galit at kalasingan ni Paulo Duterte, ako ang nakita niyang pagbubuhusan ng galit. Mula sa 2nd floor ng bar na aming pinaniwalaan ay minura-mura niya ako at itinulak pababa ng hagdanan. Sinubukan ko po umalis ng bar, ngunit hinarangan ako ng mga bodyguard ni Paulo Duterte sa 1st floor at sinabihan na isarado ang pintuan at inundayan niya ako ng saksak gamit ang kutsilyo ng aking tagiliran at doon ay pinagmumura niya ako ulit at pinagbabantaan na patayin kita at hinidbat niya ako sa ulo ng maraming beses at ako ay humingi sa kanya ng patawad kung ano man ang nagawa kong mali sa kanya, ngunit patuloy pa rin siya na hinidbat ang aking ulo at inundayan niya ulit ako ng kutsilyo at nang makita ng bodyguard niya na may CCTV, agad pinapatay niya ito. Ang CCTV sa lugar na doon na ako na corner. Halos 2 oras niya akong sinaktan sa loob ng bar. Suntok, sampal, tadyak ang aking inabot kay Paulo Duterte dahil sa galit niya sa akin. Mga pasado alas 5 ng umaga, nang inabutan na niya ako ng pera, 1,000 kada suntok, sampal at sipa. Go! Ako magpasampal na lang ako, 1,000 kada suntok. Sige, kahit 100 suntok, 100,000 din yun. Matapos ang mangyari ay umalis na siya ng bar at bumalik sa may Woodbridge para doon makipag-sex sa kinuha niyang babae sa akin. Nalaman ko na ito dahil sa nagsabi siya na ako ang magbabayad ng pera sa nakasex niyang babae. At kung di daw bayaran ng babae, ako ang kanyang papatayin at hahantiin. At doon nasaktan ka ni Paulo, tanong sa kanya, ikaw ba ay sa Bangguni sa kahit isang ospital na bigyan ng medical certificate para gamitin laban sa kay Pulong? Sagot ni Christian Jan Patria, wala po, hindi ko na po naisip magpa-medical dahil sa sobrang takot na baka po ako ibalikan niya at sigurado ako na pag nalaman niya na gumagawa ako ng legal na hakbang para makasuhan siya na alam kong masama ang mangyari sa akin. Ano lang yan kwento, hindi mo naman sasabihin kung sino nagbugbog sa'yo. Magpa-medical ka lang. Ay nako. Dahil hindi mo ginawa medical, sinabi mo hindi mo ginawa, ibig sabihin, pwedeng sabihin na hindi totoo na mayroon kang sugat. Ganun lamang po. Ngayon, dahil po ang CCTV ay walang sound, hindi natin malaman kung sino nagsasabi ng totoo. Yan po ang ating kalagayan sa ngayon. So, ang ibig pong sabihin ay dapat sana kung umakusa ka, meron kang ebidensya. So, anyway, pakinggan natin si Christian Jan Patria sa kanyang sinabi. Ito, sinabi niya. Ay, sa Ligumbay. Ito. Tika muna. Complaint ko, no? Ito yung pangyayari. Kuno. Po Duterte din ako, wala ko again sa tatay niya, sa kapatid niya na babae. That time lang talaga na ginawa niya sa akin na yung pagbugbog na almost 2 hours. Dugay-dugay na nanitabo. Sige lang. Yung complaint ko, no? Kay Congressman Pulong Duterte. So, Anyway, ang sa akin lang dito ay totoo naman yan. No? Totoo naman ang bugbog. Anyway, inamin na ni Pulong. Sinabi niya lang matagal na nangyari. Sa akin naman,
kasuhan si Pulong sa gasong yan at kakasuhan din dapat itong Christian Jan Patria sa kaso na drug trafficking sa na ikukulong siya ng habang buhay na pagkakulong at talagang klaro na negosyo niya itong pagbubugaw. At kung negosyo niya pagbubugaw, nasa ilalim ng Republic Act 9208 na ang sino man nagbubugaw na sa talang negosyo niya ay conspiracy na yan. At kung ganoon ay dapat na siyang ikulong. Okay? Habang buhay na pagkakulong. So, yan lamang po ang ating live stream sa ngayon at magbabati na lamang po ako. Miles away, 12:31 normal. Si Atty. Roque kinasuhan ng women trafficking na walang ebidensya. Yun, may ebidensya, hindi nila hindi ko alam kung nakasuhan si Roque, hindi ko alam kung mayroong kaso na trafficking in women. Wala po ako narinig. Maaaring kung bigyan mo ko ng impormasyon, ipakibigay sa akin kung meron nga. Talyano Golbudol, sabi niya, hindi focus magkaso, ang focus nila siraan si Pulong. O dapat kasuhan din si Christian Jan. Wala na akong pakialam kung kasuhan niya si Pulong. Kung ako tanongin niyo, dapat sagutin niya yun. Kung totoo yun, sagutin niya. Ang sa akin naman is, bakit hindi mo kinasuhan yung kumakaso kay Pulong na umamin na nga na may gumawa ng krimen? So, Joel Sisolga, sabi niya, doon ka sa mga didiisingi ng donation, baka ito, galit na galit sa akin. Wala po akong pakialam sa iyo. Pro-DDS apartheid. Bakit? Spotted? O ano ngayon kung pro-DDS? Julgen, basama ba yan? Ikaw naman, pro-BBM ka? Ang sasabi lang ako ng totoo, batas po yan natin nakasuhan. So, ibig sabihin, ayaw ko sabihin na bubo ka, Julgen Gisulga. Sabihin ko lang na bias ka. Ganun lang kasimple. Bumblebee, hiningi ko kay Pulong na mag-resign na siya bilang miyembro. Bakit siya mag-resign? Dami mga congressman ng kawatan pa dyan. Lahat naman sila dyan, kawatan. O bakit si Pulong lang pa-resign mo? Pa-resign mo na lahat. Rodolfo, bakit ngayon lang nagreklamo, binayaran yan? Talaga binayaran yan. Wala namang ang purpose niya, politika lang. Dapat sana nag-file siya noong araw pa kung talagang totoo yan. Pero mukhang totoo naman. Kaya tulungan din natin siya. Kaya lang, kasuhan din siya ng criminal case ng pag-trafficking in women na dapat ikulong siya ng habang buhay. Gano'n lang po. About number 5, Boom Aquino, sige, dyan din ka sa itutulungan natin yung ibang kandidato. Huwag tayo doon sa kay BBM, huwag din kay Duterte. Doon lang tayo sa mga mas may kara at may reputasyon na maayos. Sabi niya, malapit na ang araw ng eleksyon, pumili ng politiko. Sige, Ami Calnia, I really like your fairness, Atty. Toto. Kasi gano'n naman talaga, dapat fair tayo sa lahat. Hindi kagaya kay sino to? Hindi kagaya kay yung isa nagsalita. Si Jolges Gisulga. Hindi ka fair? Hindi po masama ang pagiging DDS kung DDS man tawag mo sa akin. Kasi wala namang problema yan. Ang DDS na susuporta ay mga tao rin sila at base sa kanilang conviction kung bakit sila sumusuporta kay Duterte. Tanungin mo sarili mo. Bakit? Marami namang napatay si Duterte, sabi nila. Ako mismo nagsasabi sa war on drugs at saka hindi lang sa war on drugs. Pero ang tanong dyan, Jolges Gisulga, bakit ang dami-dami sumusuporta kay Duterte? Sagutin mo yun. Maghanap ka ng dahilan. Maghanap ka kung anong rason. Kaya pangit din naman sabihin, nakakampihan mo lang ang kontra Duterte. Bakit hindi mo kasuhan ang mga kumukontra kay Duterte kung may krimen na ginawa? May krimen siya ginawa. Trafficking in women. Non-bailable yan. Life sentence yan. Ano kayo? Kaya kayo mga PNP dyan, bakit di nyo kasuhan ng kasong trafficking in women yung nagreklamo laban kay Pulong? Yan lang po ang aking hinihiling sa inyo kung talagang fair kayo. Kung talagang walang halong politika yan, kasuhan ninyo ang lahat na nagkasala. Ganun lang po ang aking hinihiling dyan. So, Drake Divero, alang kaso yan, Toto, GRO. Hindi po GRO yan.
Direk Tabera, wag ka naman magpakabubo naman, Direk Tabera. Ang yan, inamin na nga para maging katalik. Ano ka ba? Kasi kung ikaw siguro mahilig ka sa GRO, hindi mo ba alam, Direk, that you are committing the crime? You are participating in the crime of drug trafficking in women? Ano yan, kung aminin mo sa akin, at ito kayo, kung walang ibang kakaso, ako magsasampa ng kaso diyan kay John Patria. Christian John Patria. Ang kaso niya ay trafficking in women, non-billable yan. Ha? Maging patas naman tayo, kahit kaaway natin o hindi, patas tayo. Ha? Amical niya. Okay? O si Justin Dave Lagria, pwede pa magdemanda, binugbog ni... pwede magdemanda. Walang problema, karapatan niya magdemanda kung talagang nabugbog siya. Ako naniwala na binugbog talaga siya. Ako naniwala na tinakot siya. Base sa CCTV na narinig ko. Kaya lang, dapat, wala problema niya, wala siyang medical certificate na magpatunay na may sugat siya. Wala rin siyang katibayan na totoong sinabi niya na minura siya, na tinakot siya. Kasi yung CCTV na umikot-ikot ay wala namang boses. Yan lamang po ang aking sasabihin. So, kaya lahat nito, kasalanan talaga ni PBBM yan. Bakit hindi siya makialam? Tapos magsasabi pa siya na dapat kasuhan si Pulong. O bakit hindi yung sabihin kaya pakasuhan siya, yung gumawa ng krimen na prostitution, nag-ipon ng babae, tapos isa lang sa mga lalaki. Tapos sabi naman ni Michael, didis ako kahit alam ko may kasalanan yan siya, pero naligtas mga anak ko sa tuluyang pagkakasira ng buhay. O yan, totoo naman yan na sa panahon ni Duterte wala na po mga adik-adik. Kaya sa ngayon ang dami-dami po. Biro mo, may addict na driver sa bus. Sinagasa ang mga sasakyan. Kaya ayun. Alam mo ba kung bakit ko nasabi na addict? Kasi inutusan siya magpa-drug test yung driver ng Solid North. Inutusan magpa-drug test, ayaw magpa-drug test. Kaya addict. Ang dami ng addict ngayon. O yan, nasa inyo na yan. Kung gusto nyo pa yung pamahalaan na nagpo-promote ng addiction. Drug addiction. Yan. May asawa pa na andun sa California, nakita na isa sa mga tao sa hotel kung saan namatay si Paulo Tantuco sa overdose ng cocaine. Ang asawa ni Paulo Tantuco ay nireport din na lulong din na overdose din sa cocaine. So, yan po ang ating pinaka-problema. O dapat, iyan namang number one pa rin na problema natin, yung tinatawag na cocaine. So, tama na, hanggang dyan na muna ang aking vlog. Mamaya magbablog naman ulit ako. Abangan nyo si Gobernador ng Bulacan na isa rin na matindi.